At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto ay pag-usapan natin, i-review natin ng mabilis lang etong mga hints at saka etong mga inaasahang eksena na makikita dito sa chapter 1093. So ayan, bago tayo magsimula ay katulad po ng dati, kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yan lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga tayo magsisimula sa hint na binigay patungkol kay Luffy. So dito makikita natin na itong si Luffy ay tumatawa-tawa lang, nag-e-enjoy lang siya dyan habang may ilaw nga dun sa likuran niya. Tapos dito ay parang inilag-ilagan lang ni Luffy itong ilaw dyan sa likuran niya. At yun pala, by the way, itong mga hints na to ay galing to dun sa leaker natin na nagbibigay din ng spoiler. Kaya mga legit naman, mga confirmed na itong mga hints na to. Bale, tayo na lang bahala kung paano natin iintindihin itong mga hints na nga na to. But anyways, ay going back sa hint na to, ay sa tingin ko, yung ilaw dito sa likuran ni Luffy ay nire-represent niyan si Kizaru o yung atake ni Kizaru. At etong si Luffy ay tinatawanan niya lang, parang ang inilag-ilagan niya lang etong si Kizaru o yung atake nga ni Kizaru dyan. So baka dito sa chapter 1093 ay makita natin na etong si Kizaru ay laser lang dyan etong si Luffy. Pero ayan, baliwala kay Luffy etong ginagawa o etong laser ni Kizaru. So meaning, yung mga bawat pag-atake na gagawin ngayon ni Kizaru o ginagawa ni Kizaru ay para dito kay Luffy ngayon, since na naka-Nika form na siya, ay magiging baliwala na. So kung doon sa mga nakalipas na chapter ay nakita natin na pinagbablock lang ni Kizaru yung mga bawat pag-atake sa kanya ni Luffy, ngayon naman baligtad. Parang eto namang si Luffy ngayon yung babaliwala sa mga pag-ataking ginagawa sa kanya ni Kizaru. So ayan, ay kung pagbabasihan lang naman itong hint na to, kasi makikita nga natin dito na iniiwasan lang ni Luffy etong mga ilaw dyan at ayun, tatawa-tawa lang siya. So kumbaga parang nilalaro niya na lang etong si Kizaru dyan. So kaya hindi malabong mangyari na magkatotoo nga etong mga sinasabi ninyo. So ito madalas kong nakikita, nababasa pala sa mga comments nyo na mukhang etong si Kizaru yung kauna-unahang admiral na makakatikim dito kay Luffy ngayon, which is very good naman yan, kasi nga eto talaga yung gusto nating mangyari dahil nga sa sobra-sobra din yung pagpapahirap na ginawa nito ni Kizaru dito kala Luffy sa may sabaw din. But ayun pala, ay kayo guys, kung meron kayong ibang interpretation pagdating sa hint na to ay paki-comment lang dyan sa baba, kasi ako sariling ko lang yan i-interpretation, sariling pangunawa ko lang yung sinasabi ko pagdating dito sa hint na to. So syempre kayo rin, meron kayong ibang pagkakaintindi dyan, so pakishare na lang sa amin dyan sa may comment sa baba. At so ayan nga yung unang hint na binigay sa atin, yung pagtawa-tawa ni Luffy habang may ilaw dun sa likuran niya. At so now yung sa pangalawang hint naman ay eto naman yan, etong apoy na kulay green na to. So dito talagang naglalagablab etong apoy na nga na to. So dito hindi ko alam kung bakit kulay green na apoy yung ibinigay sa atin, kasi pwede naman diba na yung normal na apoy lang na kulay ng apoy yung ipakita sa ating hint, pero ito talagang ginawang kulay green yung apoy dyan. So kayo, ano ba yung naiisip nyo, anong ibig sabihin nito? Kasi ako ang naiisip ko dyan parang si parang si Zoro yung naiisip ko dito sa kulay green na apoy na to. So parang lang ba, magkakaroon ulit ng appearance etong si Zoro sa chapter 1093. Pero ayan, ay ulitin ko lang guys, ay sariling opinion ko lang naman yan. At kayo nga, kung meron kayong ibang naiisip na interpretation pagdating dito sa kulay green na apoy na to, ay pa-comment na lang dyan sa baba. At so now, ina-expect ngayon ng One Piece community natin na sana nga ay magkaroon ulit ng eksena patungkol nga dito o sa side naman neto ni Zoro. So kasama nga ako dyan, kasi alam natin na etong si Zoro ay kinalaban niya na nga dyan, hinarap niya etong si Rob Lucci at nahulog na sila dyan sa labas nga ng building ngayon kung nasaan etong sila Dr. Vegapunk. So ngayon ay wala na, hindi na natin alam kung ano na nangyari sa laban natin ni Zoro at saka nga ni Rob Lucci. At so kaya marami nga nag-e-expect
ina-expect na sana ay magtuloy na nga itong laban ngayon ni Zoro at saka neto ni Rob Lucci. Pero kasabay nito ay marami din yung naniniwala na sa laban ni Rob Lucci saka ni Zoro ay kakawawain lang ni Zoro itong si Rob Lucci dyan. Kasi nga lumakas na rin talaga ng husto itong si Zoro at nakikita naman natin yan. Kaya nga itong si Zoro ngayon parang nilelevel na siya sa lakas ng isang admiral. So parang pwede nang makisabay itong si Zoro o pwede niya nang labanan yung mga admiral ngayon. So ganyan yung mga kumakalat ngayon na pag-gauge dyan sa lakas ngayon ni Zoro. Sinasabi na katapat niya na yung mga admiral. Kaya etong si Rob Lucci ay wala na talagang no match na yan pagdating dito kay Zoro. So alam naman natin kung paano tinalo neto ni Zoro etong si King. At di nga may pagkakaila dyan na talagang malakas din etong si King. Pero sapat na ba yung lakas neto ni Zoro para nga ma-level siya sa mga admiral na to? So enough na ba yung lakas ni Zoro para magawa niyang labanan nang siya lang mag-isa etong mga admiral na to o kung sino man dito sa mga admiral na nga na to? So kung ako lang naman ay sa tingin ko ay sasapat na uubra na yung lakas ni Zoro laban dito sa mga admirals na nga na to. So siguro sa mga susunod ay itry pa natin na mas i-gauge pa yung lakas neto ni Zoro. But anyways ay going back dito sa mga hints and expectations sa chapter 1093 ay balikan nga natin etong eksena na to. So dito ay kung mapapansin nyo, wala dyan etong si Pops Jinbe at saka nga etong si Sanji Boy. So hindi sila kasama dito sa picture na to. Kaya nga, ang tanong ngayon ay nasaan na etong dalawa at saka ano yung magiging role ngayon ng dalawa na to. Kasi mga panlaban din naman talaga di ba? Etong dalawa si Pops Jinbe at saka nga si Sanji. So ngayon, ina-expect ng marami na ang gagawin ng dalawa na to, sila ngayon yung magbabantay o magpoprotekta dito kala Usopp at saka dito kala Dr. Vegapunk. So parang ang mangyayari niyan, habang etong si Luffy ay nakikipaglaban dyan kay Kizaru at etong si Zoro naman inaasikaso si Rob Lucci, etong dalawa, etong si Jinbe at saka nga etong si Sanji, sila yung mag-a-assist ngayon dito kala Dr. Vegapunk papunta doon kung nasaan etong sila Vega Force 1. At isa pa pala, since na-injured nga dyan etong sila Robin at saka nga etong sila Stacy, kaya mas mabuti talaga kung kasama nila etong si Jinbe at saka nga etong si Sanji sa pagtakas dyan. At yun pa, si Brook nandiyan din pala sa si Chopper. So syempre, kung ganyang karami yung i-assist mo, ay mas mabuti nga na meron dalawa na kahit papano na malakas dyan sa grupo nyo. At so ayan ay so far, eto yung ina-expect ng One Piece community natin na gagampan ng role ng dalawa na to ni Sanji at saka ni Pops Jinbe. So hands off muna sila sa pakikipaglaban sa mga big shot. Etong si Zoro muna at saka si Luffy yung aasikasa sa kanila. But anyways, ay balik nga tayo dito sa isa pang hint. At ang sabi naman dito ay chapter for Kizaru fans 8 out of 10. So dito hindi ko alam kung ano yung 8 out of 10 na yan. Kung 8 out of 10 matutuwa yung mga fans neto ni Kizaru o 8 out of 10 ay talagang manlulumo sila, madidismaya sila dito kay Kizaru. But anyways ay magandang pagkakataon naman to para dito kay Kizaru para ipakita at patunayan kung gaano nga siyang kalakas. Kasi alam naman natin na talagang malalakas naman talaga kung tutusin itong mga admiral na to. Pero ang tanong nga ay hanggang saan sila le-level sa mga Yonko na to? O baligtad ba? Hanggang saan le-level yung mga Yonko dito sa mga admiral? At so ayan yung tignan natin dito sa chapter 1093. At so pagkatapos niyan is yan guys, so hanggang dito lang muna itong mga hints at saka expectations pagdating sa chapter 1093. At ayan, pag lumabas naman yung spoiler nito at saka yung full spoiler nito o yung full summary ay ipepresent ko na lang kaagad sa inyo yan guys. So hintay-hintay lang at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So laging mag-ingat. God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit.